1 Corinthians 15, 1 to 14. O 1 to 4, mga kapatid. Ang message po natin, obey the gospel. The message is obey the gospel. Church, hindi po lahat ng mga churches sa paligid, ito po ang mensahe. And I will tell you later, in a little while, why is this so? Bakit hindi po nila pinapangaral ang pagsunod sa ebanghelyo ng Panginoon? Now, tatandaan natin, kaya tayo naligtas dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Jesus died, Jesus was buried, and He rose again. In 1 Corinthians 15, mga kapatid, kung ating pong titingnan ito at babasahin, dito po natin makita na kaya tayo naligtas, ito po ang ipinangaral ni Pablo, yung ating apostle sa mga Gentile. Pinangaral po ni Pablo ito na ang kailangan raw po na kaligtasan ay matatamo sa pakikinig at paniniwala sa mabuting balita. At ito po, mga kapatid, ang sabi rito, purihin ng Diyos, mga kapatid. 1 Corinthians 15, ano po ang sabi rito? Basahin po natin, mga kapatid. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, okay, which I preach unto you. Sino po nagsasalita? Si Paul. Sinulatan niya ang mga taga-Korinto. Kaya nga ang tawag sa mga sinulat niya, Galatians, Ephesians, Philippians, mga Pauline epistle. Sumulat si Pablo sa mga mananampalataya na, sa mga simbahan, sa Korinto, sa Epeso, at in this case, mga Korinto po, mga taga-Corinthians, ang mga kinakausap niya. At ang sabi niya, okay, which I preach to you, which you also have received. Pinangaral ko sa inyo at tinanggap nyo naman. And wherein ye stand. Pinaniwalaan nyo. At ngayon ay doon kayo nakatindig. By which also ye are saved. Ayun. Naligtas tayo ng ebanghelyo, ayon po kay Pablo. And if ye keep in memory what I preach. Oh wow. Kailangan raw, wag natin kakalimutan. Keep in memory. Kumbaga sa cellphone, dapat nandoon sa cellphone mo at hindi mawawala. In this case, sa isip natin, sa puso at sa kaluluwa. And what? How that Christ died for our sin according to the Scripture. Last verse, mga kapatid. And that He was buried. Okay, He died, He was buried, and He rose again. That third day, according to Scripture. The gospel. Believe the gospel. At ika'y maliligtas. Pero mga kapatid, naroon pala, hindi pala ito kompleto. At gusto ko sana sagutin nyo mamaya, pagkatapos ng aking mensahe, kung ang bautismo ay nakapagliligtas. Kasi mga kapatid, napakarami po nasa radyo, nasa himpapawid na nangangaral na hindi raw po gaanong importante ang pagpapabautismo. At sana mga kapatid, bago po matapos ang ating service sa umaga ding ito, kayo na mismo ang magsasabi kung ano ang totoo. Kung hindi ito importante o kailangan, mga kapatid. Because in 2 Thessalonians 1:8, matapos kong ilahad sa inyo ang sinabi ni Pablo para tayo'y maligtas sa ating mga kasalanan, gospel, believe. Everybody say, believe. Hindi ko narinig. Everybody say, believe. Maniwala or sumampalataya sa ebanghelyo. Tingnan natin mga kapatid yung sinabi dito sa 2 Tesalonica 1:8. Mga kapatid, there's nothing wrong in reading the Scripture. Because that's what it's all about. In the preaching, mga kapatid, it's not the word of man, but the word of God. Amen. What cleanses man is the word of God. Hindi naman yung tubig at yung sabon, mga kapatid, yung nakapaglilinis sa katawan ng tao talaga eh. Ang nakapaglilinis sa atin ay salita ng Diyos. Kaya kung tayo'y magbasa ng maraming sitas ngayon, palakpakan natin ang Panginoon, kailangan natin to. 2 Thessalonica, 2 Thessalonians 1:8. Ano po sabi rito mga kapatid?
Very important. Kasi on the other side, sinabi ko na obey the gospel. Ano po yung sinasabi na ikalawang Thessalonica 1:8? In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of the Lord Jesus. Matindi itong verse na to. Warning. In vengeance with fire. Oh, mga kapatid, ano pa kaya mangyayari sa mga tao na hindi susunod sa ebanghelyo? No? So nandoon kanina yung believe the gospel. Pero dito sa 2 Thessalonians, sinasabi, obey the gospel. Sumunod raw tayo, tupdin raw natin ang ebanghelyo. Bakit kaya? Ay sabi po sa John 3:18. Alam niyo po yung John 3:16, di ba? Memorize niyo po. Na grabe po ang pagmamahal ng Lord at binigay niya ang kanyang bugtong na anak. The love of the Lord is incomparable. And yet, if we will read the book of John 2 or John 3:18, makikita niyo mga kapatid, dun sa mga tao naman na hindi sasampalataya. Doon po sa naniwala, praise the Lord, you have eternal life. But for those who will not believe, those who will just hear but will not give importance nor will submit to it. Ito po ang sabi mga kapatid, John 3:18. He that believeth on Him is not condemned. Kung maniwala raw tayo sa ating Panginoon, hindi raw tayo kinundena. But he that believeth not is what? Condemned already. Ang ganda ng John 3:16. Mapagmahal ang Lord. Gusto niya tayo iligtas. Kung tayo maniwala, okay. Pero hindi lang pala maniwala. Kailangan sumunod. You have to obey the gospel in order for you to be saved, mga kapatid. Dahil dito, mga kapatid, John 3:19, tutuloy ko na. And this is condemnation. Ito ang paggawad ng hatol o pagkondena. That light has come into the world. Liniwanagan na tayo ng Panginoon ng kanyang salita. Ngunit, mga kapatid, men love darkness rather than light because their deeds are evil. Yun naman po ang malungkot. Kinukundina na ng Diyos, mga kapatid, ang mga tao na binigyan niya na ng maliwanag, mga kapatid, na kaligtasan. Ngunit malungkot, gusto pa rin ng tao dun sa kadiliman, dun po sa kamalian. Why do some preachers declare that baptism does not save and is not that important? Kailangan raw maniwala lang. Pero narinig nyo kanina na hindi lang pala paniniwala. Kailangan may pagsunod at paggawa. Pwede mo sabihin na niwala ka sa Diyos, pero wala namang ebidensya na ikay naniniwala. Pero sa Bible, mga kapatid, sinigurado po ito, at kayo na po ang humatol pagkatapos po ng sermon na ito, kung importante nga kailangan ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Mga nangangaral na ito na puro magagandang bagay tungkol sa Lord, kaligtasan, pagpapala, ito po'y pamamaraan ng pangangaral tungkol sa gospel. Pero mga kapatid, para sa akin, ang importante, ipangaral ko yung lahat na dapat ipangaral. At wala akong ikukubli. Kailangan lahat, buong buo. Kung kailangan ang ebanghelyo ipangaral, yes, believe the gospel. Pero pag sinabi ng Bible, after believing, you have to obey, kailangan kumpletuhin mo yung mensahe. At yun ang kailangan marinig ng tao. Yun po ang dahilan kung bakit kayo narito. Kasi kayo rin po ang magiging tagapagsalita ng ebanghelyo para mapaniwalaan ng tao, at hindi lang mapaniwalaan ng tao, masunod pa ito. Failure to read the book of Acts. Alam niyo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kayo po na nagsasaliksik ng salita ng Diyos, huwag po kayong basta-basta makikinig sa mga magagaling na mga ngaral na automatic maniniwala kayo. Kailangan salain ninyo. Kasi mga kapatid, meron pong nagbabasa ng Biblia, hindi po binubuo. Like, for example, the book of Acts. Ang book of Acts, napaka-importanteng aklat.
Ito po ay matutunghayan dito yung pagbubukas ng early church. Yung birthday ng early church sa Book of Acts susumpungan yan. Makikita nyo dyan yung history na paano nadagdag yung mga mananampalataya sa church at iglesia ng Panginoon nung unang panahon. Doon nyo makikita sa Book of Acts. Doon nyo rin makikita kung paano binigay ng Lord yung kanyang spirit sa church, mga kapatid. Kaya yung church naging living organism. Ang katawan raw po na walang spirito ay patay. Tama po. Dapat yung tao may kaluluwa siya para siya buhay. Ganon din ang nangyari sa panahon ng Pentecostes nung ibinuhos ng Lord yung kanyang Espiritu Santo sa mga mananampalataya. Kaya yung mga mananampalataya na nagtipon, nakatanggap ng banal na Espiritu, nagsalita ng iba't ibang wika. Kaya nangaral naman po si Pedro, pinaliwanag niya, huwag kayong mabahala. Itong nangyayari dito ng mga tao na parang laseng, hindi po sila nakainom o laseng. Sila po inapuspos ng banal na Espiritu ayon sa pangako ng hula ng propeta Joel. Na in the last days, I will pour my spirit upon all flesh. At during that time, Acts 2, the whole chapter, mga kapatid, kung dadaanan natin yun, napuspos po yung mga tao ng Holy Spirit. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Ang sabi nila, bakit ganun ang mga wika nila? Hindi namin maintindihan. Kaya pinaliwanag ni Pedro. Peter was the preacher in Acts 2. Now going back, mga kapatid, going down the line, nag-preach siya ng gospel. Pinag-aaral niya kung paano si Kristo ay trinato ng mga Israelita. Hindi ni respeto. In fact, pinapako pa sa krus, inilibing. Ang matinding kwento ron yung nabuhay na naman siya muli. Amen. Ang problema, mga kapatid, doon po sa nangangaral na belief only will save, hanggang verse 36 lang yata ang nabasa nila. Verse 1 hanggang verse 36, ganun lang. Hindi binuo. At ang batas, mga kapatid, o yung tamang paghawak ng pag-aral ng salita ng Diyos, you have to finish the whole chapter in order for you to know the context of the whole chapter. Hindi mo parang, sige hanggang dito okay na. Kasi sa relihiyon namin, believe lang kay Kristo, sapat na. Ay sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, kaklaro ko kung si Kristo hindi namatay, inilibing na buhay na namang muli, wala pong silbi ang bautismo. Wala. Kaya lang nagkaroon ng silbi, alam nyo bakit? Sinabi ng Bible na pagka ikay naniwala sa gospel, hindi mo masunod yung gospel. Susunod yung pagsisisi. Susunod yung pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus. Susunod yung kapuspusan ng banal na Espiritu na sinabi sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung paniniwala lang, mga kapatid, bakit pa tayo kailangan magkaroon ng kapuspusan ng banal na Espiritu? Ligtas naman na Naniwala naman na Yan po ang problema. Kaya nakakita ka ba kayo, mga kapatid, kaibigan, mga kapitbahay, mga kaibigan nyo, Christian raw po, hindi bautismado. O sakaling bautismado, pilit pa. Matthew 28:19 ang ginagamit nilang sitas. Mamaya ko papaliwanag yan, mga kapatid. Kasi their contention is that belief in the gospel is enough to save the souls of men. Hindi po, mga kapatid, natin masasabi yan kasi meron pong sinabi ang Bible dito na gagawin pa para patunayan ikay naniniwala. Kasi kung ikay naniwala lang sa gospel at lumapit ka sa altar at umiyak ka, mga kapatid, simula pa lang yun. Ang pagpapatunay na ikay naniwala talaga at sumampalataya ay ikaw ay nagsisi. Ayun. Acts 2:38 na po yun. Tuloy, mga kapatid, natin basahin. Anong sabi doon sa verse 37? Kasi verse 36 parang naniwala na yung mga tao kay Peter. Kinat na po nila. Ligtas na yan. Kasi wala ka nang dapat gawin. Si Kristo lahat kumilos. Pero may sumunod na verse Hindi naman naputol yung kabanata na yun. May sumunod na verse. At yung sumunod na verse, very important. Kasi yung mga taong nakinig, ito yung kanilang naramdaman.
They were pricked in their heart. They were cut in their heart. Sabi nila, ano itong narinig namin? What, men and brethren, kinausap nila si Pedro at yung mga alagad ng Panginoon doon, what shall we do? Tinanong nila yung next. Ang kumbaga sa simpleng tanong, what's next? Ano nang susunod? Matapos kong narinig ang ebanghelyo, naniniwala naman ako, kaya nga ako naantig eh. Ayun, naantig sila. Pwede ka bang naantig, hindi maniwala? Naantig na sila, naniwala na sila. Kung sa belief, sa gospel, check na sila mga kapatid. Pero hindi pa natapos yung kwento ron. Ano sumunod? Men and brethren, sabi ng mga nakakinig, na tulad ninyong nakikinig ngayon, ano pa po ang gagawin namin? Ayun, sinabi ni Peter, and Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus, for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi. Bakit? You have to reconcile with God. If you say, hindi religion, kundi relasyon, where is your relation? If you say you believe, that's not relation yet. But if you say you are willing to reconcile with the Holy God, that's something else. You mean business. Talagang handa ka magsisi para mag-reconcile, makipag-ayos sa Diyos na buhay. Church, paano kung meron nagsabi rito na talagang naririnig mo sa radyo, nangangaral ng talagang kapanipaniwala naman, paano kung sinabi niyang hindi importante ang bautismo or hindi nakaliligtas? Sino paniniwalaan nyo? Siya na magaling mangaral? O ang sinabi ng Bible? Sino ba nagsabi na Acts 2:38? Sino nagsalita ron? Walang iba kundi si Peter. Sa ibang relihiyon, yan po yung parang pinakapapa nila, Pope ng kanilang simbahan, Peter. Importante si Peter, mga kapatid. Alagad ni Lord yan, tagapagsalita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ano sinabi niya? Repent, be baptized, receive the Holy Spirit. Sa kanya ako maniniwala, kay Peter. Kahit na pagdugtungin nyo yung mga magagaling na preacher from America, from the Philippines, from China, or Africa, etc. Pag samahin nyo sila mga kapatid, pero kung sasabihin nila, taliwas sa sinabi ni Pedro, hindi ako maniniwala sa kanila basta-basta. Ang paniniwalaan ko, yung sinabi ng Panginoon. Kasi si Peter, may kinalaman siya doon sa kaligtasan natin, mga kapatid. Kasi pinapangaral niya, ebanghelyo ng Panginoon. At siya'y alagad ng Lord. Hindi siya mangangaral ng taliwas sa pinapangaral ng kanyang Panginoon. Naririnig niyo ako? Huwag kayo basta-basta maniniwala. Hindi, ang ganda kasi nakit ng yung pinalabas niya sa TikTok, kapani-paniwala. Pero sabi niya, hindi importante ang bautismo. Hindi kailangan magbabautismo para maligtas. Bakit sinabi ni Peter? No less than Peter said, hindi ako basta-basta maniniwala doon sa tao. Kay Peter ako maniniwala. Ano sabi ni Peter? Be baptized. Kaya ang daming mga Kristiyano ngayon, kuno, hindi bautismado. At kung bautismado man, mali pa. Baptize ka na pala, sis? Yes, baptize na. Paano paraan? In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Hindi yan yung bautismo ng Biblia. Ang bautismong tama, in the name of Jesus. In Acts 22, yung binabautismohan. Acts 22, yung binabautismohan, sumisigaw, Lord Jesus, save me. They are being baptized, calling upon the name of the Lord. It is not calling the names of the Lord. No, it's calling upon a singular name of the Lord. Acts 22:16. You check your Bible. Yan yung sistema ng Book of Acts, yung early church. So kung yung church ninyo ngayon, hindi ganito ang nakikita nyo, hindi sumusunod, tunay ba kayong church ni Christ? Kailangan meron tayong refleksyon nung dating ginagawa rin natin ngayon. Kasi tayo ay mananampalataya ni Kristo, hindi tayo nagtatag na sarili nating relihiyon. Sumusunod tayo kay Christ.
Sabi mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag ka basta-basta maniniwala. Hindi, kagwapo eh. Saka ang galing magsalita. Saka, siya, mega church na pastor. Kumpara sa'yo, katiting lang kayo. Sila, grabe. Hindi ako basta-basta maniniwala sa kanila. Kay Pedro, ako maniniwala. Parang ganito mga kapatid, kayo ba ay, pinakikinggan niyo ba yung nangyayari sa impeachment? O wala kayong pakialam doon? Bakit mayroong isang nagsasabi, ano na yan, cancelin na lang impeachment na yan. Walang silbi, wala nang panahon. Pero, ang sabi mga kapatid, nung gumawa, mga kapatid, tumulong sa paggawa na saligang batas ng ating bansa. No less than Christian Monsod or Ascuna. These are luminaries. Ito yung mga matatalino na nagtulungan para gawin, mga kapatid, at isaayos ang ating saligang batas, our Constitution. Ang sabi nila, the Constitution mandates the Senate to impeach the BP. Mandated po sila ayon sa saligang batas. At no less than the faculty of the UP, faculty group, padala ng open letter, sabi, we support the impeachment of the BP. It should proceed immediately. Bakit ganun? Kasi sila yung mas marunong. Sila yung gumawa pa mismo ng saligang batas natin. Kaya may case sila mga kapatid magsabi, wala na dapat debate yan. Proceed na. Paano mo pakikinggan itong mga kapatid? Na sabi, tapusin na yung impeachment, wala nang panahon. Pakikinggan mo ba siya? Siyempre, alam natin, kaya naman nagsasalita siya, kakampi niya yung BP. So, ganun lang po yun. Sinong pakikinggan mo? Di ba? Yung mga preacher ng Word of God o yung pinipreach nila? Yan, si Peter, si Jesus, pinipreach nila. O, siyempre, yung Panginoon o yung mga alagad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. Ang kanilang ginagamit, mga kapatid, yung Mateo 28:19. Kung pupuntahan niyo yung Matthew 28:19, ang sabi riyan, go to all the world and preach the gospel. Baptizing. Ayun Kataka-taka pero totoo. Napapansin niyo ba, pagka ebanghelyo pinapangaral, dikit palagi ang bautismo. So kung dikit ang bautismo, hindi dapat itsapuera. Kasi sabi sa Matthew 28:19, na ginagamit nga nila sa bautismo, nagbabaptize rin naman sila Pero ano yon? Kumbaga nasa resort, mga kapatid, magpapabaptize kayo, pagpapatunay na kayo ay ligtas na, sige, baptize. Utos po yun, yung Matthew 28:19. Yung paggawa ng utos, isinagawa sa Acts 2:38. Ano yung Acts 2:38? Repentance. Ano yon? Baptism in Jesus' name. Ano yon? Receiving the Holy Spirit. Kaya wala pong nagbaptize na mga alagad at mga tagasunod ni Kristo na, I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Boom! Wala. Kasi doon sa baptism na gano'n, wala namang pangalan. Ang binabaptize talaga, naniniwala at sumunod sa Ebanghelyo, in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. The book of Acts. The book of Acts contains the history. The book of Acts is called the book of Acts of the Apostles. Right? If you open your Bible, meron title doon ganon. Pero it is also known as the book of Acts of the Holy Spirit. For in the book of Acts, doon mo makikita yung kilos ng banal na Espiritu sa mga gawain. Na kung saan matapos sila makarinig ng Ebanghelyo, they believe and they get baptized afterwards. Hindi sila yung, sige, o-orient na muna namin kayo 6 months muna, muna namin kayo.
Hindi, there and there. Tingnan niyo mga kapatid yung nangyari doon sa Philippian jailer. Doon sa nagbabantay ng kulungan. Matapos silang mapangaralan mga kapatid ng salita ng Diyos. Kailan nabaptize itong taong ito? Kung hindi importante ang bautismo, ano sabi rito? The Philippian jailer, Acts 16:25-40, baptized at once, and his family. Matapos maniwala, automatic binautismohan. Kung hindi importante bautismo, di bukas na lang. Di ba? Manood muna tayo ng Netflix or di ba? Mag-ano naman muna tayo, mag-relax muna tayo rito. Magkape-kape muna tayo. Hindi. Matapos sila maniwala, bautismo sa pangalan ni Hesukristo. How about the Ethiopian eunuch? The Ethiopian eunuch was in his chariot. Nasa chariote siya mga kapatid. At yung tao na yon, hallelujah, ay nagbabasa ng Biblia. Binabasa niya Isaiah 53. Naantig siya, na-impress siya sa kanyang binasa. Pero pinadala ng Diyos sa presensya ng Ethiopian eunuch si Philip. At nangaral si Philip doon sa Ethiopian eunuch. Ang sabi niya tungkol sa pangangaral kay Jesus. Hindi na po inelaborate ng Bible kung anong message dinala ni Philip doon sa Ethiopian eunuch. Alam niyo ginawa ng Ethiopian eunuch? Habang nagsasalita si Philip, ang sabi niya, may tubig dito sa malapit. Ano pang hinahantay natin? Na hindi ako mabautismohan. Kung paniniwala lang, di wala na. Naniwala ka na ba? Di ba na-impress ka na kanina, Ethiopian eunuch? Opo. O sige, babay, alis na ako. Hindi na kailangan, hindi importante bautismo. No. Sa bibig ng Ethiopian eunuch, may tubig dito. Let's get down on it. Baptize mo ko. There and there. Ay binautismohan mga kapatid ni Philip in the name of Jesus. Pagkatapos nawala si Philip dun sa eksena, nagpatuloy sa biyahe ang Ethiopian eunuch pauwi sa kanyang patutunguhan. Kanina tuyo yung kanyang damit. Pero part of his garments become wet mga kapatid when he was immersed, baptized in Jesus' name. Meron nagsasabi, Pastor, wag mo i-preach ang Acts 2:38. Sa mga Hudyo lang yan. Nako, sino na naman yung magaling na nagsasabi niyan? Si Peter nagsasalita. Bakit mo sasabihin hindi dapat namin sundin? Sino ka? Ito si Peter na nagsasalita na dapat gawin to. Believe the gospel? Yes. Obey the gospel. How? Acts 2:38, magsisi ka. Magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Kung di pa kayo baptized dito mga kapatid, mamaya, maglalagay tayo ng tubig dyan. Magpabaptize ka na. Huwag kang uuwi mga kapatid na naniniwala ka lang, di ka naman sumunod. Kasi ito, even Paul. Kilala niyo si Pablo? Paborito ng mga Christian churches yan. Para nga may favoritism Pagsalita ni Pedro, medyo hindi pinapansin Pero pag si Paul, yan, susunod ako. Hindi niyo ba alam, si Pablo, nabautismohan rin sa pangalan ni Hesukristo. Matapos siya maniwala. Acts 9:18 chronicled the time Paul was baptized in Jesus' name. Dumaan rin siya sa Acts 2:38. Kaya hindi pwedeng mag-contradict si Paul and si Peter kasi pareho silang alagad ni Jesus. Kaya, inuulit ko, Matthew 28:19, go to all the world and preach the gospel, baptizing them, utos po yun. Paano po isinagawa ng mga alagad? Acts 2:38. Baptism, not in the name of the Father, Son, Holy Spirit, but in the name of Jesus Christ, our Lord. Oh, praise the name of the Lord. Kukuha mo nga ako ng coupon band, mamaya mo ibigay sa akin, tapos pentel pen. Ibigay mo kasi meron akong papakita sa kanila.
na kung ikaw may dugo kang Chinese o nag-aral ka ng Chinese na salita, mamamangha ka. Pero mamaya, kunin mo na ngayon, pero mamaya nyo bigay sa akin. Nasaan na ba ako mga kapatid? Ayun, bautismo. Palakpakan muna natin muli ang ating Panginoon. Parang humihina. Humihina palakpak. Church, even Paul was baptized in the name of the Lord. When Ananias lays his hand on Saul, or also Paul, allowing him to regain his sight, nabulag po eh. While walking towards Damascus, mga kapatid, to si Pablo, nabulag siya. Ang sabi niya, "Who art thou, Lord?" Tinanong niya, mga kapatid, yung liwanag. "Ako si Kristo, whom thou persecute. It is hard to kick against the pricks." Yun ang sabi ng tinig. So, yung nakilala niya ngayon yung iisang Diyos. Kasi yung tinig na yun, tinig ni Kristo. Nabulag siya, sa madalit salita. So, dinala mga kapatid siya sa lugar mga kapatid nila Ananias at pinag-pray. At nung pinag-pray siya, yung kanyang pagkabulag, nawala. Nakakita siya muli. He was blind, but now he can see. Pinagaling siya ng Panginoon. At pagkatapos nun, nagpabautismo siya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Paul cannot preach a different gospel than Peter. Do you agree with me? Can he afford to preach a different gospel than Peter if he is Paul? Hindi pwede, di ba? Isa lang yung papangaral nila. Peter, because they are both apostles of Christ, preach a uniform gospel. Jesus Christ died, he was buried, and he rose again. When Peter preached, repent, be baptized in Jesus' name, and receive the Holy Spirit, it corresponds with Jesus Christ's death on the cross. Nagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Ngayon na ikay naniwala. Kasi kung naniwala ka, dapat magsisi ka. Kasi ang gospel ng Lord, namatay siya. So kung tayo ay naka-offend sa Diyos sa mga kasalanan ating ginawa, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Sa paanong paraan? Repentance. Tama sabi ni Peter, repent. Corresponds to the death of Christ. How about the burial of Christ? Baptism in Jesus' name for the remission of sins. Ang sabi mga kapatid dito, what for? Why to be baptized? For forgiveness of inherited sin. Napansin niyo ba yung mensahe na yon? Nagsisi na ako sa repentance, magsisisi pa ako uli sa ano? Sa baptism? Hindi. Ang baptism, walang pagsisisi kailangan doon sa kasalanang namana natin. Paano ka papatawarin ng Diyos? Magsisisi ka sa kasalanan ng iba. Namana mo lang yan. Paano matatakpan yon? Bautismo. Sa pangalan ni Hesukristo. Very important yan mga kapatid. Huwag natin binabaliwala. Kung sa mga matatanda, importante, binyagan yung bata. Di ba? Ganyan. Ugaling Pilipino. Binyagan yung bata. Gawing Kristiyano bata. Yung bata, wala namang kaalam-alam. Bakit ang daming tao rito? Binibinyagan, binabaptize yung bata. Sa totoo lang, hindi bautismo yon. Wisik-wisik, grantizo tawag. Hindi bautismo. Ang tunay na binabautismohan tayo, mga nakakaalam, na tayo nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Pero una natin binibinyagan yung wala namang kamuwang-muwang. We decide for the child. When in fact, that child, when he grows up or she grows up in the age of accountability, siya na rin mag-iisip, Pa, kailangan yata ako lumapit kay Lord. Naniniwala na ako sa gospel. Kailangan ako magsisi. At kailangan ako magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Siya na mismo nag-decide. Hindi yung magulang nag-decide dun sa bata. O so wala na po mga bata na ihandog sa Lord. Yun ang tama, ihandog nyo. Tulad ng ginawa ni Maria at ni Jose. Kaugalian sa panahon pa ni Moses.
Ganon ang kaugalian. Ihandog mo yung bata sa Panginoon sa templo. Kasi itong bata, binigay na regalo lang sa inyo na supling ng Diyos Ama. Balik nyo sa Panginoon. Ihandog nyo. Pero yung sasabihin mo, Kristiyano na yung bata, hindi. Inihandog mo lang. At yun ang tama. Ginawa ni Maria at ni Jose. Pag-present kay Jesus sa templo. Hindi binyag, hindi bautismo. Ang bautismo, para sa atin, nakakaunawa na. Palakpak sa Panginoon. Church, hallelujah. Mark 16:16. Ano pa ba yung symbolism ng baptism? Putting on Christ. Ibinibihis mo si Kristo. Hindi na yung bihis ng sanlibutan, kundi si Kristo na binihis mo na ikay nabautismohan sa pangalan ni Jesus. Mark 16:16. He who believes and is baptized shall be saved. Sino maniwala at mabautismohan ay maliligtas. Hindi lang sinabi, sino maniwala ay ligtas. Hindi. He who believe and is what? Baptized, the same shall be saved. And to continue on, but he who does not believe will be condemned. Ayun, talagang doon ang punta. Kung di ka maniwala, if you don't obey, of course, first obey, and then, believe, and then obey. Pag hindi mo ginawa yun, condemn. Pareho, sinabi sa John, sinabi rin dito sa Mark, Book of Mark. Paano ka pa hindi makakasiguro niyan? Makakasigurado. Dalawa ng portion in other places in Scripture. Pareho sinasabi. See? Kaya lang sa iba ganito. They that believe is saved shall later be baptized. Ay, wala po sa Bible yung ganyang verse. Naiintindihan nyo? Yung maniwala, ligtas ka na, Brad. O pagpunta tayo sa beach, magpabaptize ka, ha? They that believe is saved shall later be baptized. Ay, wala pong sinabi sa Bible na gano'n. Pero yun ang ginagawa nila. I rather obey the people of God than men themselves. Si Jesus, ano sinabi niya? Yan ang susundin ko. Sinabi na alagad, yan ang aking susundin. So Acts 2:47, mga kapatid, concludes the chapter by saying, praising God. Kasi kanina, di ba, yung Acts 2, doon sa dulo na tayo, nag-advance na tayo. Hindi naman tayo nagpinutol, kundi diniretso lang natin. Pumunta na tayo sa last verse. Concludes the chapter by saying, praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church such as should be saved. Siya ang nag-a-add ng kaluluwa sa church para maligtas. So that is the context of the whole of chapter 2 of Book of Acts. Acts 2, chapter 1, up to verse 47. Believe the gospel, obey the gospel, result, you get added to the church such as should be saved. Oh, hallelujah! Praise God! Ang ganda! Ang ganda, mga kapatid! Praise God! Alam nyo, pag mahina palakpak, lalong hahaba. Lalong hahaba ang preaching. Naku, gusto nyo matapos na. Lumalakas ang palakpak. Kaninang hina, biglang lumalakas, oh. Parang sinasabi, Pastor, maganda message, pero anuhin mo na, tapusin mo na. I can wrap it up, but pagka ikaw naman napasama sa kaharian ng Lord, as part of God's kingdom, privilege are included. Maraming pribilehyo. Kapatawaran ng kasalanan. 1 John 1:9, if you confess your sins to the Lord, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Isn't that not a privilege? Makalapit ka lang sa Lord, Lord, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan, and He is there. That's one of the privileges if you are
Born again. If you are a believer, you obey and get baptized in Jesus' name and you repent of your sins. Next, mga kapatid, imputed righteousness. Ito po maganda. You are clothed with righteousness. Ibinihis ng Lord ang katwiran sa iyo. Katwiran, ibinihis. Romans 5:17. You become righteous. Hallelujah. Not because of your own, but binigay ni Lord sa iyo as privilege. Third, eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan ng kaluluwa. When we die, malungkot lahat ka mag-anak, pero ikaw na namatay, masaya ka. Because absent in the body, present with the Lord. Ligtas. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, you are a new creature. Pag ikaw ay naniwala, sumampalataya kay Lord, sumunod sa Kanya, sa Ebanghelyo niya, bago ka na nilalang. And last of the many privileges that I cannot afford to mention, mga kapatid, because of time, the leadership and lordship of the Lord. Yung leader mo ngayon, instead na sarili mo, may pumalit na. Siya na. Dati tayo nasusunod, di ba? Ang lakas ng ulan. Wala, hindi ako magsisimba. Nasusunod tayo eh. Pero nung ikaw ay naniwala na kay Lord, dinigtas ka na niya, ang nasusunod na ang Panginoon. Ang nagbabantay sa iyo, ang Panginoon. At sabi niya, pangako niya, John 15:7, whatever you ask in His name, if it is according to His will, He will give to you. Hallelujah. Oh, Pastor, I can live with that. I can come to church every Sunday and hear all about the privileges of the Lord. Oh, praise the Lord. It makes my bones fat. I can endure until the end if I keep on hearing the privileges that the Lord has given me. But that's not the right way to listen to God's Word. It balance. May pribileyo, pero on the other part, meron tayong responsibilities. Sasabihin mo sa boss mo, boss, gusto ko WFH. Di ba? Usong-usong ngayon. Kahit yung trabaho, kailangan ka magpunta sa office, sasabihin sa boss, boss, work from home ako ha. Kaya ang sabi naman ng boss mo, paano ka mag-work from home? May dito yung trabaho mo sa office. Meron kang responsibility. Hindi ibig sabihin ikaw ay hinire, may privileges ka bilang empleyado, lahat ng gusto mo masusunod. Hindi. Merong responsibility ka dapat gawin. Ayan, magwo-work ka, itong pasok, hindi ka dapat malate. 5 minutes kang late, sige pwede, pero pag lumagpas dyan, bawas na sa sahod mo. May responsibilities. Ganun rin po ang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Loving God. Sabi mo nga sa iyong katabi, do you love God? Hindi ko pa tatanong, Brad, do you love me? Hindi yun ha, hindi yun. Do you love God? Yan ang tanong. Tinanong mo ba, Brad? Si Sister Berna? Brother Lito, tinanong mo ba? Siya? Do you love God? Tinanong mo siya? Di pa. Wala. Yun po ang responsibility natin. Matapos tayo iligtas ng Lord, hindi natin siya mamamahal. Ano ba yan? Di ba hindi na dapat tayo turuan? Di ba parang second nature? My Lord, linigtas mo kami. How lovable is our God. Great is our God. Katulad ng awit natin kanina, the goodness of God. Biruin mo, minahal tayo kahit di na tayo dapat mahalin. Niligtas pa tayo. Sumunod lang tayo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. And obey His laws. Obey His laws. Ha?
Susunod pa sa batas? Di ba dumating na nga si Kristo? Bakit kailangan pa? Mamaya, tapusin niyo ako mga kapatid. Sandali na lang po. 1 oras na lang pa. Hindi. Sandali na lang po. Obeying His laws is important. Because, why? Yes, Jesus has arrived. Wala nang kailangan ng batas. Pero para sa Kristiyano, meron dapat gumabay sa atin. Because we always go back to the old ways. That's why we have to have laws to guide us not to stray back to the old ways. It's for good reason, hindi yung para pabigat o naging born again ako, ang daming mga bawal, gito ganyan, ano ba yan, wag na lang. Hindi natin alam, may pribilehyo ka, may kaligtasan ka, mayroong ka matatanggap, pero may responsibility ka. Na ano, sumunod sa sinasabi mong Diyos na minamahal mo. Now, what are the basic structure of human authority? Family, government, church, and business. Di ba? Yung boss mo, that's authority. Yung church, yung may pastor, may bishop, merong nakatataas. Family, papa, mama, lolo, lola, etc. Lalo na kung yung lola may pera, mas lalong ginagalang raw. Pero hindi, tayo mga Kristiyano, ginagalang natin lahat ng dapat galangin. Meaning to say, structure is authority. Pag authority, ginagalang natin. Also government. Kahit ayaw mo, yung nakaupo, siya na yung nakaupo, suportahan natin. Kasi yun nasabi ng Lord. Hindi kung sino naglagay sa kanya sa posisyon. Ang Diyos ang naglagay sa posisyon doon. Bagamat pwede tayong hindi sumunod sa leader na yon kung siya ay magdadala sa atin sa kamalian at kasalanan. You can say no. We as a church people can say no. But as the leader that was placed by the Lord in government, we are supposed to submit. And what? Last responsibility, continue in our spiritual journey with endurance. May privilege ka, yes, sinave ka ng Lord, binago ka ng Lord, okay, bless ka, etc. Pero on the other hand, kailangan yung journey mo sa pagsunod mo sa Lord with endurance until the end. Laws and rules are necessary to govern the old nature. But, mga kapatid, let me tell this in closing. Galatians 5:22 and 23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law." So yung law, mawawala pala yan. Kung inabot na natin yung maturity na yung love, joy, peace, long-suffering, goodness, mercy, etc., buong-buo na sa buhay natin. Hindi mo na kailangan ng law. That's redundant already. Kasi yung fruit of the Spirit, nasa iyo na. So yung law, wala na yun. Hindi mo na kailangan yun. Because you already live a life bearing the fruit of the Spirit. And last, ayun. Ato sabi mga kapatid, 1 Peter 3:21. Gusto kong namnamin nyo to. Parang pizza or parang yung French baker na masarap kainin. Ang sabi rito ito, 1 Peter 3:21, I think you will be convinced. There is also an antitype which now save us. Listen carefully, baptism, not removal of filth of the flesh, but answer to a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. Again, this is an antitype which now save us. What? Baptism. Saan nakasulat? Ay, si Peter din pala nagsalita dito. Remember, Acts 2:38, sino nagangaral? Peter. Sino dito ang binabasa natin? Sulat ni Pedro sa mga mananampalataya sa Cappadocia, sa Crete, etc. Ano sabi niya? Baptism now saves. Tagalog. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon. Hindi
nito linilinis ang dumi ng katawan, ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo ating Panginoon. Hallelujah! Kayo na po ang humatol at magdesisyon. Kung sapat na yung paniniwala, maligtas na kayo. Isang tabi niyo yung bautismo. Dito sinabi ni Pedro mismo, hindi lang isang beses, 2 beses. At para sa isang matalinong tao, ang sabi ng Biblia, one word is enough for a wise man. Isang salita lang, naiintindihan mo na. Hindi lang pala importante bautismo, nakapagliligtas. Hindi ako nagsabi nun, ha? Hindi lang ako, ha? Sabi ni Peter. Hindi noon, ha? Nagliligtas ngayon.